Tignan nyo talaga kung paano kumilos ang Diablo. Ito yung sumisikat ngayon sa social media. Ginawa ng palabas si Satan at ang title ay Dear Satan. Malamang maraming mag-react dyan. Ang OA mo naman, ang KJ mo naman, parang palabas lang. Madalas pa naman dahilanan ng mga tao may napulot namang aral dito. Pero kung papanoorin yung buo yung trailer niyan, ay hindi yan yung Satan na dinidescribe ng Bible. Dahil kahit kailan ay hindi ka mamahalin ni Satan at wawasakin ka lang yan. Hindi ko po gusto ng gift. Ang gusto ko po, family. Tamang-tama, naghahanap ako ng pamilya. I will teach her my ways. Ganito, mag-grocery ang may pera. Pag sobra, maganda. Bilisan nyo! Parang hindi kayo binibigyan ng pera. Pantry for all. Ipapamigay mo to? Ang dami po eh. Yeah. Pili ka kahit anong gusto mo. Sabi ko sa'yo, walang problema pera, di ba? O, ito. Gusto ko lahat ng laruan na yan sa'yo. Tay, bawal mo kami, Kay. Yes! Do you desire something, Chichi? Parang gusto ko po ng Tell me. pet. Pet lang. Chichi, wait! Wow! May ganito ka pong powers? Pagod na po ako. So happy ka na? Masasabihin po ako sa'yo. O, anong sabihin mo? Mwah! Masaya ako po na nakasama po kita. Anong ginawa mo sa bata? Chichi! Chichi! Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, mag-ingat kayo sa mga ganitong palabas, lalo na yung mga anak nyo. Ang ginamit pa namang bida dito ay yung bata. Dahil malamang yung hindi pa nakakakilala ng lubusan kay Satan, ay pwede nilang sabihin na may kapupulutan ng aral yan at may ganun palang pag-uugali si Satan. Mabait naman pala siya, marunong pala siyang magmahal. Pero ang katotohanan yan ay ginagamit lang yung palabas na yan para pabanguin ang pangalan ni Satan. At upang idisib ang mga tao at magkaroon siya ng simpatya. Sa simula ng trailer mapapansin nyo, ay dinidisib niya yung bata, binibigyan niya ng mga tukso, at binibigyan niya rin ng mga material things. At tinuturuan niya maging selfish yung bata. At meron pang magazine na nakatopless na lalaki upang yung bata ay magkasala ng lust of the flesh. At ganyan talaga ang taktika ng kaaway. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. And saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Ang kausap dyan ng Diablo ay si Jesus Christ. At sinusubukan niya siyang itempt sa mga material na bagay. Ano pa kaya tayo na tao lang? At yan talaga ang trabaho niya. Lalatagan ka niyan ng mga material na bagay. Yung tipong yan yung mga magugustuhan mo. Pero may kapalit yan, may intention yan kung bakit niya ginagawa yan. Yan ay ang mailayo ka sa Diyos. At pag nahulog ka sa patibong, itong mangyayari sa'yo. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeketh whom he may devour. Dapat tayo maging mapagmatsyag dahil pag tayo ay nalayo na sa kalooban ng Diyos, ay nag-aabang lang yan. At pag ikaw ay nahulog na sa patibong niya, ay lalapain ka na lang yan. At kung makikita nyo yung dulo ng trailer, na aksidente dyan yung bata, at mapapansin nyo na parang nagkaroon ng care si Satan, nagkaroon siya ng pagmamahal doon sa bata dahil naging malapit na siya sa kanya. Pero mga kapatid, mga kaibigan, hindi ganyan si Satanas. Ang gusto lang yan ay tayo ay mapahamak at huwag tayong malapit sa Diyos. Dahil nandadamay na lang yan, alam niya kasi ang mangyayari sa kanya sa hinaharap na siya ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Dahil ito ang gustong gawin ni Satan sa bawat tao, sa bawat pamilya. The thief cometh not but to steal and to kill and to destroy. Ang gusto ng Diablo ay nakawan ka. Ano yung nanakawin sa'yo? Yan yung kaligtasan. Dahil pag nailayo ka na niyan sa Diyos at ikaw ay namatay, sigurado makakasama mo yan. Nanakawin yan yung kalayaan mo na makasama mo ang Diyos. At para pumatay, para patayin yung pananampalataya mo sa Diyos at mangwasak. Ano yung winawasak ni Satan? Karamihan, mga pamilya, mga mag-asawa, pinaghihiwalay.
Yan ang gusto ni Satanas. Puro kaguluhan. Walang matinong gustong gawin yan sa tao. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Mga kapatid, pag tayo ay naging ignorante sa mga kaparaanan ng dyablo, siya ay magkakaroon ng advantage sa atin. Kaya dapat alam mo kung sino ang kaaway natin, kung kanino tayo nakikipagdigma araw-araw. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world, against his spiritual wickedness in high places. Yan ang battle natin araw-araw. Hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi sa dyablo. Kaya kung bibigyan natin ng dyablo na makapenetrate sa atin, ay hindi talaga magiging maganda ang resulta niyan. Kaya dapat nalalaman natin yung mga ganitong bagay. Hindi tayo dapat inosente sa mga pakana ng dyablo. Neither give place to the devil. Dahil once na binigyan natin yan ng opening sa ating buhay, ay guguluhin lang talaga tayo niyan. Dahil hindi nagkakamali ang Bible, ikaw ay lalapain lang yan. At ang gagawin yan, to steal, to kill, and to destroy. Hindi ka mamahalin yan na tulad ng pinapakita ng palabas na ito. Dahil alam nyo, nakasulat na ang mangyayari kay Satan. At hanggang dulo, bago siya itapon sa dagat-dagatang apoy, ay nangdidisib pa rin siya ng mga tao. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nation which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Yan yung pagtapos ng millennium reign of Christ. At nakita nyo dyan sa verse na yan, yung kukunting panahon na lang na meron si Satan, ay ginamit niya pa, sinulit niya pa para i-deceive ang mga tao. Ganon katindi ang galit ng dyablo sa mga tao para idamay niya at mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kapatid, maging maingat at mapagsuri tayo sa mga bagay-bagay na nangyayari ngayon sa mundo dahil nalalapit na talaga ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Pinapagaan na ng tao ang mga ginagawa ni Satan, pinapabango ang kanyang pangalan upang marami pang tao ang maligaw sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, patuloy tayong manalangin na marami pang kaluluwa ang maligtas. Maraming salamat po and God bless you all.